Mga kapwa the West, tingin kayo rito. Narito ang tagapagbalita ng mundong immortal. Ngayon ay live ako mula sa bakuran ng pagsasanay ng pamilya Xi para i-broadcast ng real-time sa inyo. Pampublikong pagsusulit ito para sa mga disipulo ng sektang Tai. Sabi, ang gantimpala ay mga itlog ng pato ng luhua. Host, bumaba ka ng kaunti. Wala akong makita. Umangat ka pa. Mga kapwa the West, pakitingnan. Ang gantimpala para sa unang pwesto ngayong araw ay mismo ang tatlong maalamat na itlog ng pato ng luhua. Huwag kayong kumurap. Baka ito na ang pinakamalapit na mararating ninyo sa tanang buhay ninyo. Sa mga itlog ng pato ng luhua. Ngayong araw, bukas na tumatanggap ng mga disipulo sa daang pagluluto ang sektang Tai. Lahat na naglilinang sa daigdig ay pwedeng sumali. Ang nangunguna sa pagsusulit na ito ay tatanggap ng 3 itlog ng pato ng luhua. Sabi nila, mas bihira pa raw makita ang pato ng luhua kaysa phoenix. Isang itlog lang, mapapangalagaan na ang mga meridian. Kung ipapakain ito sa may sakit o mahina ang katawan, maaari pa nitong madagdagan ang haba ng buhay. Narinig ninyong malinaw, hindi ba? Mapapangalagaan ang mga meridian. Madadagdagan ang haba ng buhay. Kahit hindi marunong magluto, iuwi mo lang at magpapakulo ng itlog. Hindi ka pa rin lugi. Eyes on you. Ling Xiao, 3 taon mong binasa ang sinaunang aklat sa pagkain. Kung makuha mo lang ang unang pwesto ngayon, tiyak na mas mataas ang tingin ng sektang Tai sa pamilya Xi. Ina, huwag kang mag-alala. Ang sabaw na ito ng birding spiritual na beans ay ginawa ko ayon sa lumang resipe. Isang beses lang pinadaan sa kumukulong tubig ang mga beans. Kaya ni katiting na espiritu hindi nawala. Napangalagaan din ng perpekto ang laso ng mga beans. Bakit nakatanga ka pa? Dinala kita rito ngayon para tulungan mo ang kuya mo sa paghugas ng beans at pagpaapoy. Hindi para manood ka lang. Ate sa 3, dumudugo ka. Kaunting sugat lang yan, hindi ako mamamatay. Wala nga siyang espiritual na uga. Bukod sa paggawa niyan, ano pa ba ang kaya niya? Unang araw ng paglipat. Una, isang sipa agad. Tapos, sasalo pa ako ng aberya sa kaligtasan ng pagkain. Kung sinaunang espiritual na pagkain ito, maghanap muna ng taong tikim. Napakamarangal ng pagkatao ng isang immortal. Kaya syempre, hindi pwedeng basta na lang tikman. Kayong 3, mauna kayong tikim. Hindi pwedeng mangahas ang mga immortal. Ang mga disipulong nasa gilid ay pwedeng magbukas ng blind box dito mismo. Aray, tiyan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. Bilisan ninyong ituro kung nasaan ang palikuran. Paano nagkaproblema sa isang maayos na espiritual na pagkain? Impossible. Sinunod ko ng eksakto ang lumang resipe. Siya ang naglagay ng lason. Pakawalan ninyo siya. Napakatapang ng amoy na ito. Ina, si ate sa 3 ay naghugas lang ng beans. Ang malinaw, si kuya ang nagluto ng sabaw. Siya ang naghugas ng beans. Siya rin ang nagpaapoy. Hindi pa luto ang beans, pero ang galing mong ipasa sa akin ang sisi. Kung inumin mo at wala kang masamang maramdaman, patunay lang na walang lason ang espiritual na pagkain ni Ling Xiao. Kung mamatay ka, patunay din na ikaw ang naglagay ng lason. Sakto lang at malilinis ng pamilya Xi ang sarili nilang hanay. Kung mabuhay ka, patunay na walang lason. Kung mamatay ka, patunay na may sala ka. Sa magkabilang paraan, kamatayan ang katapat. Pati ama, pakiramdam niya dapat ko itong inumin. Hindi pwedeng maparatangan ng paglalason ang pamilya Xi. Kung inosente ka naman, uminom ka pa ng isang lagok, ano naman ang mangyayari? Walang hiya ka. Hindi na kailangang hanapin ang taong naglagay ng lason. Hindi pa luto ang sitaw. Ang sabaw na ito mismo ay mailason. Kalokohan. Sa sinaunang aklat ng pagluluto, malinaw na nakasulat na kapag ang espiritong sitaw ay sumagi sa kumukulong tubig, luluto agad ito. Habang mas matagal mo itong niluluto, mas marami ang nawawalang espiritong enerhiya. Kung inaamin mo na wala itong lason, uminom ka pa ng isa pang mangkok. Huwag mo siyang pansinin, Ling Xiao. Gusto ka lang niyang hilahin pababa. Hindi mahalaga kung may lason o wala. Ang mahalaga ay kung ang inom ay lehitimong anak. Noong pinipilit ninyo akong uminom, kayong lahat, isa-isa, ang nagsabing wala raw lason. Ngayon, si Young Master Xi na ang inom mismo. Bakit, biglang hindi na kayo makapagsalita? Hahayaan kitang mamatay ng malinaw ang dahilan. Lumapit kayo sa kubeta. Ngayon, wala na akong ibang nararamdaman. Kundi ang sakit ng tiyan ko. Binabati kita, Young Master Xi, at personal mong natapos ang eksperimento sa lason. Dahan-dahan sa takbo, baka mahulog ang pantalon mo sa harap ng lahat. Siguradong siya ang naglagay ng lason.
Una, hulihin ninyo siya. Aray. Nandito mismo ang espiritong plato na sumusuri ng lasa. Totoo ba o hindi? Malinaw agad sa pagsusuri. Panatilihing ganoon ang isang ito. Ang isa pa, ipagpatuloy ang pagluluto hanggang maluto. Kung pareho ang resulta ng dalawa, bahala na ang angkansi sa akin. Kung nagkamali ka, agad kang palalayasin sa angkansi. Kung ako ang tama. Ang mga nagpilit sa akin na sumubok ng lason kanina. Humingi kayo ng tawad sa harap ng lahat. Ha! Hindi pa luto kaya may lason. Ha! Ay! Tama siya. Ha! Nalason ang kapatid ng angkansi. Walang kinalaman iyon sa paglalagay ng lason. Siksiling siyaw ang hindi nagluto ng maayos ng sitaw. Ha! Kaninang pinilit mo akong sumubok ng lason para patunayan ang aking linis, ngayon magbayad ka na. Nalutas na ang hindi pagkakaintindihan. Huwag mo nang hadlangan ang pagsusuri ng sektang tai. Isang salitang hindi pagkakaintindihan lang. Gusto mo na agad gawing simpleng ulam ang tangkang pagpatay. Opisyal nang nagsisimula ang pagsusuri. Ikatlong ate. Muli na namang kinuha ni Ina ang pampalipas gutom na elixir ni Chashen. 3 araw na siyang hindi makabangon. Hahaha, ano ngayon? Ang walang silbing espiritong ugat, gusto pa ng unang pwesto. Akin na ang 3 itlog ng pato na ito. Sa unang tanong, tukuyin ang tunay na kalabasa. Ang kalabasa, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay ipinanganak sa timog. Sa timog, sagana ang mga damo at puno. Kaya likas itong luntian sa kabuuan. Kaya ang pipiliin ko ay ang unang larawan. Mali ang sagot mo, pipino ang nasa unang larawan. Ang ikalawang larawan ay winter melon. Ang ikatlong larawan lang ang kalabasa. Hahaha. Paano nangyari yon? May timog sa pangalan ng kalabasa. Paano hindi ito magiging berde? Kung gayon ang sabi mo. Sa wife cake, kailangan pa bang may nakatayong asawa sa loob? Ha! Hahaha. Tumahimik ka, nagkataon lang na nakilala mo ang isang uri ng gulay. Ano bang dapat ipagmayabang? Hindi ako nagyabang. Hindi ko lang talaga inasahan iyon. Sa huli, natalo ka pa ng isang pipino. Mali ang sagot sa unang tanong. Na-eliminate siksiling siyaw. Sa ngalan ng langit, 3 taon akong nag-aral ng husto. Araw at gabi kong pinaghirapan ang landas ng banal na pagluluto. Paano ako matatanggal dahil lang sa pagkakamali ko sa isang gulay? Ni ang mga sangkap hindi ko matukoy ng malinaw. Gusto mo pa ba akong manatili para saan? Para lang bang lasunin ang isang tao? Huwag kang tumitig na ganyan, gamutin mo muna ang tiyan mo. Alaynan. Sa ikalawang tanong, pumili ng kamote. May pulang salita sa pangalan. Natural na matingkad na pula. Hindi rin tama iyan. Alin sa inyo ang tunay na kamote, ate? Hindi pwedeng pangalan lang ang tingnan. Ito ang tama. Si Sanyang. Sigurado ka? Sigurado. Wow! Tama ang sagot. Pero ilan lang namang karaniwang sangkap ang alam ko. Ang hirap abutin ang dakilang bulwagan. Kaninang muntik ka nang matalo ng laso ng anak mo sa dakilang bulwagan. Ang ikatlong tanong. Ano ang pangunahing sangkap ng putahe na antri? Ang putaheng ito ay tinatawag na antri. Ang balat ng puno ang siyang ugat nito. Ang mga langgam naman ang palamuti. Talaga bang nakakain ang mga langgam, Kuya San? Mas bihira ang sinaunang putahe, mas lalong mahalaga. Pipiliin ko ang balat ng puno at ang mga langgam. Ah!
Hihi. Ang hiblang pino ay parang mga sanga. Ang giniling na karne na dumikit sa ibabaw ay parang mga langgam. Kaya nga ito tinawag na antri. Dahil alam mo pala. Bakit hindi mo pa ako sinabihan? Hindi mo ba sinabi? Ang hiwaga ng mga sinaunang putahe. Paanong hindi ko maiintindihan? Ikaw ang sasagot sa susunod. Alin ang hindi pwedeng kainin? Ang usbong ay sagisag ng pagsibol ng espiritual na enerhiya. Siyempre, ito ang pinakapinapahalagahan. Lahat ng tatlo ay may problema. Ang hilaw na karne ay maaaring may bulit. Hindi natatanggal ang paghugas ang lason sa amag na bigas. Ang usbong ng patatas ay mailason din. Kung kailangan pumili ng isa, pipiliin ko ang usbong at ang berdeng bahagi ng patatas dahil pinakamalakas ang lason doon. Kapag nakain, magkakasakit ang tiyan at susuka. Kapag malala, maaari pang ikamatay. Ha, isang tipak ng lupa lang, napatawag mo pang lason. Hindi makapaniwala ang ginang. Pwede munang tikman. Ah. Sunod-sunod na mga tanong. Ikaw lang ang nakasagot ng tama sa lahat. Pumasok sa final round 6 si Sanyang. Ano bang nangyayari dito? Nga, huling ikot na ito. Kung hindi ka pa sasagot sa tanong. Kung sino ang unang makakapagluto ng hilaw na bigas na ito hanggang maging luto. Siya ang magiging pinakamataas na pagsusuri sa husay sa kusina sa mundong immortal. At makakapagpawang kanin ang bigas. Ate, paano ba dapat maluto ang bigas? Isa kang lehitimong anak ng pamilyang Xi. Huwag kang humingi ng tulong sa walang silbing tao. Gawin mo ayon sa mga sinaunang aklat. Ang apoy ay kayang magpino ng mga alkemiko. Kaya natural na kaya rin itong magluto ng kanin. Sa isang kisap, mapapalambot ang bigas hanggang maluto. Simulan! Isa, pakuluin ang bigas sa apoy. Isa, ibabad ang bigas. Malinaw ang hati ng gawain. Nadagdagan na ang tubig, ano na ang kasunod? Sindihan ang apoy. Huwag kayong makinig sa kanya. Takpan ang kaldero. Natural na maluluto ang espiritual na bigas. Takpan ang kaldero at hintayin itong maluto ng kusa. Hindi ito pagluluto pag hingi ng himala ito. Ubo. Ang itim sa labas ay mga guhit ng apoy na hinubog ng espiritong apoy. Ang maputing gitna ng bigas ay para maikulong ang espiritual na enerhiya. Ang sunog na kanin ay binigyan pa ng pangalang mala immortal. Pagkagat mo, uling pa rin ang makukuha mo. Sa madaling sabi, sunog lang sa labas. Ilaw pa rin sa loob. Ha ha ha. Bakit mo nasabi na pumalpak ako? Ha ha ha. Hihi. Painitin muna ng walang laman tapos buhusan ng malamig na tubig. Hindi pa luto ang kanin pero parang mabibiyak na ang kaldero. Ang bigas ni Song Qingyuan ay sunog pero hindi nagiging puti. Ang bigas ni Xi Tingyu ay nakababad pa rin sa malamig na tubig. Walang nakapasa sa round na ito. Binabati ko kayong dalawa, mga henyo, sa sabay ninyong pagpapatunay. Na hindi talaga kusang nagluluto ang kaldero. Hindi na makukuha ni ate ang mga itlog ng pato. Ano ang gagawin ni Cha Shen? Hindi nakakahiya kung gusto mong matuto. Parehang pumalpak ang dalawang henyo na may spiritual root. Hindi kaya marunong ka. Marunong ako. Tapos na ang pagsusuri. Bakit ka paakyat doon? Hayaan mo akong sumubok. Kung hindi mo maluto, ako na ang magpapaluto. Ako ang mauuna. Lagyan mo siya ng kaunting aroma. Naghugas ka ng bigas. Wala na ang espiritual na enerhiya. Maihalo pang buhangin ang bigas. Itabi mo rin ang iba para pampuno ng espiritual na enerhiya. Pati buhangin, itinuturing mo ring espiritual na enerhiya. Pag narinig ito, parang aakyat sa langit ang mga ngipin mo sa isang gabi. Ha ha ha.
lalong lumiit ang apoy. Hindi mo rin alam, ano. Pakuluin sa malakas na apoy. Pakuluan sa mahinang apoy hanggang maluto. Kapag puro lakas lang ang sindi mo, ang mapapala mo lang ay yung kaldero ng uling ni Ginoong Song. Uff! Kakainom ko lang ng bigupil. Bakit gutom na naman ako? Bakit ang bango ng karaniwang puting bigas? Tinalo ng isang kaldero ng kanin ang bigupil. Malubhang dagok ito sa karir. Baka may lihim na tumulong sa kanya ang isang Diyos. Kung magluto lang ako ng plain na kanin, mapagbubintangan na agad akong gumagamit ng itim na mahika. Hindi pa ako kailanman kumilos. Talagang bihasa na si ate. Sixty Wanhe ang nanguna sa pagsusuring ito. Hindi siya opisyal na kalahok ng pamilyang Xi. Kanina, pinasubok lang siya ng isang immortal. Wala siya sa talaan. Hindi mabibilang ang marka. Ha! Ang bilis ninyong magpalit ng pamantayan sa panalo at talo. Hindi na nga makasabay ang spirit disc. Ilabas ang rehistro. Linawin natin sa harap ng lahat. Panloob na usapin ng pamilyang Xi ang talaan. Paano mo ipapabasa iyan sa isang anak sa labas? Nang lumabas ang ebidensya, biglang naging usaping pambahay ang talaan ng sektang immortal. Pagsusuri ng sektang immortal. Ang talaan ay iniingatan ng sektang Tai. Bilang ba iyon o hindi? Hindi ikaw ang magpapasya. Apat ang isinama ng pamilyang Xi. Sina Xi Lingxiao, Xi Yons at Xi Tingyu. At Sixty Wanhe. Ha! Imposible, 3 lang ang inilista kong lehitimong mga anak. Mukhang namimili ng alaala ang ginang. Sadyang palampasin ang kapaki-pakinabang sa sarili. Isama na rin ang anak ng aliping ito. Hayaan ninyong ilabas niya ang kahihiyan. Doon lang nila malalaman kung gaano sila kabigat. Kahit anino ay hindi nila masilip. Kusang lalabas para manghiya sa kapwa. Akala ko kanina pa pala ako ipinagtanggol ni Ginang. Kung matalo ako, anak pa rin ako ng pamilya Xi. Pero kung manalo ako, hindi na ako basta tao ng pamilyang Xi. Ina, malinaw naman na gusto mong mapahiya si Ate Wanhe. Bakit ngayon ay ayaw mo nang umamin? Ikaw pa nga. Natalo ang iyong anak na babae. Hindi ba ang sabi mo ay si Tingyu ang nagkamali? Kung hahawakan mo pa siya, ipapakita ko sa lahat kung paano binubugbog ng ulo ng pamilya Xi ang sarili niyang anak. Bitawan mo. Wala ka pang hiya sa pamilya Xi. Ang mukha ng pamilya Xi. Kayo rin naman ang nagpahiya. Sixty Wanhe ay opisyal nang nakalista sa kompetisyon. Balido ang kanyang resulta. Siya ang nangunguna sa pagkakataong ito. Ha! Ay naku! Ginamit mo ang pangalan ng pamilya Xi. Dapat ibigay din sa ama ang gantimpala para siya ang magpasya. 3 itlog ng pato ay pag-aari ng pamilya Xi. Isa para kay ina. Parang sumabog na sa mukha ko ang lahat ng kalkulasyon ninyo. Noong pagsusulit, sabi ninyo ay wala akong silbi. Tapos pagdating sa gantimpala, bigla ninyong naalala na Xi ang apelyido ko. Ibigay ninyo ang kahon ng jade sa ama. Hindi mo mapangangalagaan ang sagradong bagay na ito. Ang paraan ng ama sa pag-iingat ng banal na bagay ay una munang protektahan ang sarili niyang manggas. At saka maagaw ang gantimpala ng isang anak sa labas. Kayo pa ang may lakas ng loob na mangaral tungkol sa mukha. Ang nanalo ang makakakuha. Hindi pwedeng agawin. Kahit ang espiritong platong iyon ay nakanganga sa pang-aasa. Ha ha ha. Kung aagawin pa ng sinuman, katumbas na iyon ang paglapit ng kaguluhan sa sektang Tai. Gusto kong kumain. Ang pinakamatinding dinaramdam ni Chashen. 3 na lang, ibigay na lang natin sa kanya. 2 para sa inyo. Ang isa ay may silbi pa ako. Hindi kailanman magpapatawad ang ama ng basta-basta na lang. Kaya bago pa nila maagaw, kainin muna natin ang pinakamataas na depensa laban sa pagnanakaw sa mundo ng mga immortal. Kainin mo agad sa harap ng lahat. Narinig ko raw na nagalit mo si Madam sa entablado ng pagsusulit. Sinaktan ka ba nila?
Ha! Ito ay banal na bagay ng sekta. Paano mo ito naihulog sa tubig? Ang banal na bagay ay isa ring itlog. Kung itlog, dapat lutuin at kainin. Ito ay banal na bagay ng sekta. Kapag nasira sa pagpapakulo sa tubig, hindi natin kayang bayaran. Huwag kayong mag-alala, hindi masisira sa pagpapakulo sa tubig ang itlog. Mamamansahan lang ito kung mapabayaan at mapaso. Ang tunay na magagamit ay yaong kayang kainin ni Madam at makakapagpalakas ng katawan. Ilagay lang sa kahon at itago. Para may mahulog na lang sa mga magnanakaw sa susunod. Kaya pakuluan muna ang dalawa. Sapat na iyon. Sa dami ng hirap na dinaanan mo ngayon, dapat sa sarili mo muna napupunta para sa lakas ng katawan. Mabuti ang katawan ko. Ibigay mo kay Chashen, ayaw ko. Kakalabas lang nito sa mainit na tubig. Bakit ilulubog na naman sa malamig na tubig? Para madaling balatan. Akala ko ba pwede palang kainin ang itlog ng ganito? Bagong lihim na teknik ngayon sa mundo ng mga immortal. Mainit na itlog na inilublob sa malamig na tubig. Ikaw ang kumain. Ate Tingyo, ikaw na ang mauna. Isa-isa, ibuka ang bibig. Kapag itinulak mo pa ako, ibibigay ko ang itlog kay Ginang Liu. Ang sobrang pagiging magalang ay parang sakit na matagal nang hindi gumagaling. Epektibo agad ang lunas ni Ginang Liu sa loob ng 1 segundo. Kaya pala, pati pala ang pagkain, pwede palang magkaroon ng ganitong lasa. Sa loob pala ay malambot, ate ikatlo. May amoy pa. Dahan-dahan lang, huwag mong nguyain agad. Ah! Yashen, kaya mo nang tumayo ng maayos. Matagal na akong mabigat ang dibdib at kapos sa hininga. Ngayon, gumaan na talaga. Ah! Kinain ninyong lahat ang mga itlog ng pato. Ang sakto ng dating ninyo. Mainit pa ang balat. Wanhe. Hindi ako naparito bilang ama mo para agawin ang mga gamit mo. Ang 3 itlog ng pato na iyan ay may kinalaman sa dangan ng pamilya Xi. Dapat ako ang mag-ingat niyan bilang ama mo. Sa tiyanino ba mapupunta ang pag-iingat na iyan? Masyadong mahirap ang tanong na iyan. Hindi muna sasagot ang ama mo. Paano ka nakikipag-usap sa ama mo? Ibigay mo ang natitirang isa. Nalason si Ling Xiao ngayon. Kailangan niya ang banal na bagay para magamot ang sugat. Ang lasong beans, siya ang kumain niyan. Ang banal na bagay para sa kanya ang pampalakas. Grabe, ang ayos ng handa para sa lehitimong anak. Nalason ng kuya dahil hindi niya niluto ng husto ang beans. Bakit ninyo inaagaw ang gantimpala ni ate ikatlo? Hindi ikaw ang magsasalita rito. Tama ang sinabi ng anak ng pangunahing asawa. Nakakain na siya ng 1 itlog ng pato. Sumasagot ka na rin ngayon. Ubos na ang mga itlog. Ikaw ang ama ko. Hindi kita pwedeng pabayaang basta tumakas. Ang 2 balat ng itlog na ito, sa iyo na. Ibalik mo at ibabad sa tubig. Masamang nilalang. Ang lakas ng loob mong paglaruan ang ama mo. Hindi niya kayo ginawang katawa-tawa. Ah! Ah! Dumating si Sektang Tai. Paumanhin sa hindi agad pagsalubong. Hindi po namin alam na darating kayo, Sect Leader Gu. Paumanhin sa hindi namin nasalubong kayo mula pa sa malayo. Ah!
Malambot, siksik at buo. Walang kahit kaunting lansa. Natikman ng sect leader ang kaunting puti ng itlog. Mukha niyang parabang may nadiskubring bagong mundo. Sect leader. Ito ang ilan sa aking mga banal na gamit. Maaaring ipagawa pa ng kusina ang isa para sa inyo, senior. Ang kusinero ng pamilya Xi ninyo. Alam kung paano gawing ganito ang mga itlog ng pato. Ikaw ang gumawa nito. Pinakulo ang itlog lang. Inilagay lang sa tubig. Ang pagpapakulo ang pinakasimpleng paraan ng pagkain. Mas mapapalambot pa ang itlog na ito. Bakit mo dinadagdagan ng tubig ang banal na bagay? Mahugasan at magkakawatak-watak ang espiritual na enerhiya. Kung gusto mong kumain, huwag ka nang magsalita. Hay! Paupuin siya ng sect leader. Esan. Oh. Ah. Kumusta ang lasa, sect leader? Ang pinuno ng sektang Tai na si Guxuan Xiao. Ang inyong lingkod ay humihiling na si Binibining Xi ang kumatawan sa mundong immortal. Sa pagsali sa taunang palarong pangluto ng mga immortal at demonyo. Ang isang mangkok ng egg custard ang nagpaluhod sa pinuno ng sekta. Ang linyang ito sa mundong immortal ay talagang gutom na gutom na. Isang mangkok ng egg custard. Sulit lang na napaluhod ang pinuno ng sekta. Tatlong sunod na talo na ang mundong immortal. Kung matatalo ka ulit, ang lahat sa Taixianmen ay mapapasailalim sa utos ng mundong demonyo. Wanhe. Ang pinuno ng sekta mismo ang dumating para mag-imbita. Karangalan ito ng pamilyang Xi. Bakit hindi ka pa sumasagot? Kakaiba lang noon. Ngayon ay naging karangalan pa. Ang pagkakakilanlan ay sabay na ina-update kasama ng mga gantimpala. Noong kakasuklit mo pa lang sa itlog ng pato. Hindi mo naman sinabi na karangalan ko pala ng pamilyang Xi. Natalo ang mundong immortal sa isang paligsahan sa pagluluto. Bakit kailangan pang ang buong sekta ay mapunta sa mundong demonyo? Ang mundong immortal at ang mundong demonyo ay may tig-isang sinaunang selyo ng kalan. Ang selyo ng kalan sa mundong immortal ay apoy na yang. Ang selyo ng kalan sa mundong demonyo ay apoy na yin. Tuwing 5 taon, may paligsahan sa pagluluto ang dalawang mundo. Noong nakaraang laban, halos maagaw ng mundong immortal ang espiritong sibat na ito. Kaya dinagdagan ng Demon Lord ang pusta sa pagkakataong ito. Hindi pa rin umuusad ang husay sa pagluluto. Pati ang pusta, 5 taon na pag-angat ang ginawa. Ano ang ipupusta? Panalo ang mundong demonyo. Ibigay ng mundong immortal ang selyo ng kalanayang na apoy. Ang Taixianmen ay susunod sa pag-uutos ng mundong demonyo. Panalo ang mundong immortal. Ibigay ng mundong demonyo ang selyo ng kalanain na apoy. Bakit dati laging talo ang mundong immortal? May nagluto ng kanin at ginawa itong uling. May naglagay ng asin at inakalang asukal. May isang nakatatanda pa na kinain ang karne na siya mismo ang nagluto. Nawalan siya ng malay ng 3 araw. Mabuti. Ang mga talo noon sa 3 mundo ay talagang leksyon sa food safety. Kaya ang kulang sa inyo ay hindi isang bihasa, kundi isang taong marunong magluto ng kanin. Tama. Nakumpirma na ang kailangan ng mundong immortal ay hindi isang eksperto, kundi isang taong kayang mamahala ng hapagkainan. Huwag mag-alala, pinuno ng sekta. Siya ay anak na babae ng pamilyang Xi. Siguradong lalaban siya. Hindi mo na kailangang sagutin para sa akin. Ano ang mga kondisyon ni Binibining Xi? Gusto kong sumama sila sa akin sa Taixianmen. Mula ngayon, hindi na maaaring bawasan ng pamilyang Xi ang kanilang pilula ng pag-aayuno.
At hindi rin nila maaaring gamitin ang usaping kasal at mga tuntunin ng angkan para pilitin silang bumalik. Si Tingyu ay sarili kong anak na babae. Ina! Noong gusto mo palang akong bugbugin, hindi mo man lang ako itinuring na anak na babae. Wanhe. Mula ngayon, sila ay nasa ilalim ng proteksyon ng Taixianmen. Hindi pwedeng sa pilitang isama sila ng pamilyang Xi. Usaping pampamilya ito ng pamilyang Xi. Sino ang maglalakas loob na humarang sa kanila? Sino ang naglakas loob na tapakan ang pangalan ng sekta ko? Ah! Naipon na ni Binibini ang mga gamit. Aalis na kami ngayon. Walang anumang bagay dito na sa amin. Kung gayon, may dadalhin na lang tayong tao. Si Tingyu, ang tapang mo naman. Mula ngayon, wag mo na akong tawaging ina. Ate sa tatlo, alis na tayo. Umalis na tayo at hindi na natin kailangang magtiis ng gutom. Pitong araw na lang bago ang malaking paligsahan. Ano ang kailangan mo? Malinis na kaldero. Karne na pwedeng kainin, tubig, asin at asukal. Napakalaking biyaya. Hindi kailangan ang espiritong apoy at mga pormasyon. Sa paghahanda para sa paligsahang ito, pansamantala ay hindi kailangan ang mga pormasyon. Unahin muna ang pag-iwas sa sabayang pagkalason sa pagkain. Huwag mong kainin ang sarili mo ng buhay bago ka pa matuto. May kakaibang marka na sa labas ng sect leader. Ibig sabihin, luto na. Nag-itim na ang labas. Pero sa loob, pwede pa ring maayos. Nasusunog at may tumutulong dugo sa labas. Sa mundo ng mga immortal, ang 7 bahagi na luto ay 7 bahagi na lang ng buhay. Nangangahas ka bang kainin ito? Ay naku, natakot mo ako. Naalala ko, sinabi mo dati na tubig ang gamit sa pagluluto. Alaynan, paano ang apoy? Kailangan pa rin ang apoy. Marunong ka sa paglipad ng espada pero hindi sa pagsindi ng apoy. Medyo palyado ang landas ng sibilisadong pag-unlad. Ay, parang sinusunog yata ang tubig na ito. Mula ngayon, sino mang di makinig sa akin, huwag nang papasukin sa kusina. Ah! Bago ang paligsahan. Sinasabi ko na rito, ituring ninyong tapos na. Saan ka nagkamali ulit sa pagkakataong ito? Sa isang kaldero ng sabaw, kalahating garapon ng asin ang inilagay mo. Ah! Akala ng sect leader, ang timpla ay paglalagay ng tatak na parang asin. Luto na ang tamang init ng karne. May patong-patong ding lasa ang mga pampalasa. Kung puro pagpapalambot lang ng pagkain ang alam niya, hindi na niya kailangang pasukin pa ang larangan ko. Ah! Kahit si Eugene, marunong ding mag-ihaw ng karne. Sa mundong demonyo, tiyak na maraming taon na siyang nagsanay. Marunong siyang magluto ng karne hanggang maging sakto. Sa mundong immortal, isa na itong sukdulang anti-rebel setup. Ah! Napakagaling, napakagaling. Sa wakas, may tunay na marunong ng magluto. Bukas na ang immortal at demonyong paligsahan sa sining ng kusina. Ngayon, hindi na rin makakahabol ang pagpapalit ng tao.
Luto na ang karne at ayos din ang timpla. Pero masyadong mabigat ang pampalasa. Hindi pa ba sapat na maganda iyon? Ang pampalasa ay para mapalalim ang lasa. Hindi para tabunan ang mismong sangkap. Marunong siyang magluto. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na siya magkakamali. Ang nakaplano bukas ay 3 laban, 2 panalo. Ako at si Yunhee ay kailangan ding lumaban ng tig-1 round. Mas lalong magulo ang oras ng laban na ito. Ihanda ninyong dalhin ang mga ito roon. Hihi. Ngayon, kaya ko nang pakuluin ang tubig. Kaya nang pakuluin ang tubig. Ito na ang sukdulan ng sining pangkusina ng mga immortal. Pagdating ng bukas sa arena, kailangan mong mag-isip ng paraan para maging laban na panalo agad. Isang laban. Kapag natalo, wala nang pagkakataong mabuhay. Kayong dalawa ang aakyat sa entablado at wala talaga kayong pagkakataong bumawi. Hindi sa kumpiyansa ako. Kundi hindi ako pinapayagang magpanggap na mahinhi ng mga kasama ko. Ay! Bukas, ibinibigay ko na sa iyo ang buong sektang Tai. Ngayong gabi, magsanay muna tayo sa pagmamasa ng harina. Magsisimula ang paligsahan bukas. Magsanay ka pa ngayon. Ang pagdarasal ng biglaan sa huling sandali ay baka wala ring silbi. Pero at least, huwag kang pumasok sa entablado na may hawak na garapon ng asin. Pwede kang hindi umatake. Pero huwag mong hayaang pati sarili mo ay hindi mo alam kung saan ka natalo. Sabi nila, ang mga tao sa mundong demonyo ay napakalupit. Kung matalo ka sa paligsahan, sasaktan ka ba nila o hindi? Pupunta lang ako para magluto ng isang pagkain. Hindi naman ako pupunta roon para makipagpatayan kay Demon Lord, ha? Ate Wanhe, matagal ko nang pinagmamasdan ang masa na ipinagawa mo. Talagang lumaki ito. Walang ini-inject na espiritu. Bakit ito sariling namamaga? Sa paningin nila, ang lebadura ngayon ay pinaghihinala ang lihim na nagiging espiritu. Hintayin ang pagsisimula ng laban. Malalaman mo na lang. Nakarating na si Matandang Gu sa lambak ng 2 mundo. Kung mahuli pa, sasabihin na naman ng mundong demonyo na natakot ang mundong immortal. Sdi, tara na. Gu. Ha ha ha. Sect Leader Gu. Talagang wala ng tao sa mundong immortal. Pati isang walang kultibasyon. Na babaeng mortal ang pinapabantay ninyong sekta. Ha ha ha. Kahit walang kultibasyon, ayos lang. At least hindi ako maghahain ng hilaw na karne para bantayan ang sekta. Mag-isa lang siya, kaya niyang talunin ang buong mundong demonyo. Ha ha ha. Kinain mo ang inihaw kong karne. Kinain ko. Ano ang masasabi mo? Luto na ang karne at sobra ang pampalasa. Hindi rin humihina ang init. Pandaigdigang paligsahan sa pagluluto ng 2 mundo. Ako ang magbibigay ng hatol. Ang selyo ng yang naapoy at ang sektang Tai ang taya ng mundong immortal. Ang selyo ng Yin naapoy ang taya ng mundong demonyo. May tutol ba ang magkabilang panig? Hinihiling ng mundong immortal na isang laban na lang ang magtatakda ng panalo. Ah! Talagang nasabi iyon ng punong sekta. Hindi ba ikaw ang pumayag kagabi? Hahaha, alam mong siguradong matatalo ang dalawa. Kaya sa babaeng ito mo isinugal ang lahat ng pag-asa. Ang katapatan ng punong sekta. Ang nakasakit sa mga kakampi. Pero ikinatuwa ko iyon. Bakit hindi mga has tumanggap ang mundong demonyo? Isang laban, isang laban. Patataluhin ko kayo hanggang wala kayong maipapalusot na kahit anong dahilan.
Ang paksa ngayon. Gamitin ang mga sangkap na ito para gumawa ng isang ulam na kayang. Pagsamahin ang pangunahing pagkain at palamang karne sa isang balot. At siguraduhing luto ang loob at labas. 1 oras. Kapag oras na, itigil na. Ah! Nagsimula na siya. Bakit hindi ka pa gumagalaw? Pabayaan mo muna siyang mauna. Hindi ako natutulala. Pinipigilan ko lang na mapanood ng kalaban ang tutorial video mismo sa harap nila. Kung maghihintay pa tayo, hindi nakakasya ang oras. Kung ako ang mauuna, isang tingin lang kaya na niyang gayahin. Paano? Ni ang paksa hindi mo maintindihan. Ah! Ah ah ah! Bakit mo inihanda ng maaga ang masa mo? Dahil ngayon pa lang talaga magsisimula ang totoong laban. Itinago mo ang espiritong enerhiya sa masa. Wala. Walang espiritong enerhiya. Paanong kusang lalaki ang patay na masa? Dahil nagising na ito. Kahit ang masa natutulog din. Sabi niya mangyayari, mangyayari nga. Kung magpapatuloy pang magsaliksik ang dalawang iyan, baka magising na ang masa sa ingay ninyong dalawa. Kapag nagsalita pa kayo, pabababain ko kayo para magmasa. Parehong sangkap. Halos tapos na ang gawa ko. Ang mga tao ninyo, minamasa pa rin ang masa. Ang bilis ay hindi ibig sabihing tama ang gawa. Desu. Bakit ka nanginginig? Matigas ang bibig ng punong sekta. Pero ang kamay mo, tapat na tapat sa panginginig. Ha ha ha. Sino sa inyong dalawa ang kaya? May kalahating oras pa. Sumuko na kayo ngayon. Maaari kong bigyan ng kaunting dangal ang mundong immortal. Ang mukha mo, sa iyo na lang. Karaniwang sibuyas lang ng mga mortal. Walang espiritong sili o demonyong kanela. Nagkalakas loob ka pang umakyat sa entablado. Ano naman kung karaniwan ang sangkap? At least, kilala naman nila ang isa't isa. Sandali, sapat ng basa ang palaman ng karne. Kapag dinagdagan ng tubig, mawawala ang espiritual na enerhiya. Kung walang tubig at steam lang, magiging tuyo at matigas. Pero paligsahan ito. Kung gusto mong manalo, huwag kang makialam. Si Sect Leader Gu nga, nagtagumpay pa kahit tubig lang ang idinagdag sa itlog. Isang mangkok ng itlog na pinasingaw. Naging tanging matagumpay na halimbawa na sa sektang immortal. Napaulit-ulit na binabanggit. Ito lang ang ilagay mong asin. May lasa na ang karne mismo. Bakit kailangan pang tabunan ng pampalasa?
Parang bulaklak si ate ikatlo. Huwag mo siyang gambalain. Malapit na ang oras. Itinago niya pala ang tapos na putahe. Naging parang balak pa ang pagtakip ng tela. Talagang espesyal ang pagtrato sa pamintang ito. Sobrang pangit ba ang pagkagawa? Hindi mo magawang humarap sa mga tao. Ha ha ha! Nakapak na. Bakit hindi pa sindihan ang apoy? Hayaan mo silang magising pa ng kaunti. Nagising na ang masa ng isang beses. Bakit kailangan pang gisingin ulit? Baka inantok ulit. Hindi na antok ulit. Kayo kasing dalawa ang sobrang ingay. Kayong dalawa, bumaba na kayo. Ay, ay, ay. Wow! Hindi nga. Talaga. Kumpleto ang anyo. Mabango at matapang ang samyo. Gukswan Xiao. Handa ka nang isuko ang selyo ng apoy ng yang ha. Ah! Isang minuto na lang ang natitira. Ay, nagbago na naman. Ikalawang beses nang lumaki. Ikatlong beses nang napapaisip sa buhay ang mga nanonood. Hindi mo kailangang mag-roast gamit ang espiritual na apoy. Malambot ang masa. Maraming katas ang palaman ng karne. Pinaka natatakot sa matinding apoy na magpapatigas sa luto. Makakapasok ang singaw mula sa apat na panig. Para maluto ng sabay ang loob at labas. Ah! Mas mabango pa ang lasa nito kaysa sa itlog. Pwede na bang buksan ngayon? Hindi pa. Huling 10 hininga. Kung hindi bubuksan ngayon, huli na. Pagkatapos patayin ng apoy, takpan pa ito sandali. Kung bubuksan ang bao ngayon, lulubog ito. 3-2-1, oras na. Bakit gumagalaw ang selyo ng lutuan? Marahil buhay na ang espiritu ng mahiwagang bagay na iyon sa loob ng daan-daang taon. Sa wakas, nakaamoy din ang lutong pagkain. Esan, impossible. Malinaw na gumamit ako ng apoy ng demonyo sa loob ng kalahating oras. Ikaw, ang labas lang ang napaso at naluto. Ang apoy ng demonyo, kayang tunawin pati itim na bakal. Paano hindi pa maluluto ang karne? Kayang tunawin ang itim na bakal. Hindi pwedeng balutan ng makapal na balat ng masa. Halatang hindi tumatama sa panlasa ng eksperto. May palamang karne ba ang itim na bakal? Unang tumigas ang panlabas na balat dahil sa pagkakasunog. Hindi makapasok ang init. Habang mas malakas ang apoy mo, mas mabilis na mangitim ang labas. Mas hilaw pa ang loob. Hindi pa tapos ang hatol sa paligsahan. Huwag mo akong takutin dito. E di, pabayaang kumain pa si Matandang Gu. Ah ah.
Bakit biglang naging ganito? Nandito pa ang pulso. Pero parang nagyelo ang mga meridyan. Ano ang inilagay mo sa palaman ng karne? Unahin mong suriin ang mga pampalasa. Saka ko naalala na hilaw pala siya. Pork lang, sibuyas, luya, at mga pampalasa sa palengke. Lahat iyan ay personal na inihanda ni Matandang Gu. Walang problema sa mga sangkap. Ang karne ang hilaw. Kapag hilaw iyan, malalason ang tao ng ganito. Hindi ito karaniwang baboy. Karneng espiritong hayop ng mundong demonyo iyan. Painitin mo ng todo. Kusang kakalat ang lamig na lason. Kapag kinain ng kalahating hilaw, papasok ang lason sa mga meridyan. Lutong-luto na ang karne mo. Pakainin mo agad si Matandang Gu ng isang subo para maibsan ito. Pati dila niya, manhid na ngayon. Nililigtas mo ba siya o pinahihirapan? Unang hakbang sa pagligtas ng tao. Pigilan muna ang masigasig na kasama na dumagdag sa pinsala. Paano natin siya ililigtas? Katamtamang apoy ang gamitin. Sec Leader Gu. Dalhin ang lahat ng natitirang sibuyas at luya. Wujin. Ibangon mo siya. Paupuin mo siyang nakatagilid, huwag hayaang nakatingala. Ang malalaking piraso ng sibuyas at luya ang makakatanggal ng laso ng espiritong hayop. Hindi nito kayang alisin ang laso ng tuluyan. Pero makakaluwag muna at makakapagsuka siya. Kung may mas mabuti kang paraan, gawin mo na. Gaano kainit dapat pakuluan ang tubig? Pagkatuto niyang magpakulo ng tubig, sinimulan na niyang subukan ang kontrol sa init. Pakuluin mo tapos palamigin hanggang pwede nang inumin. Sapat na ba ang mga ito? Huwag kang maglagay ng asin. Sa pagkakataong ito, kahit isang butil, huwag. Buti na lang at naunawaan din niya na hindi required ang garapon ng asin. Hindi niya malunok. Kung marinig lang ito ni Matandang Gu, isang subo agad ang lulunukin niya. Hindi pa tapos ang hatol. Hindi pwedeng bumagsak dito. Bakit wala pa ring reaksyon? Hindi basta mawawala ang lason dahil lang nagmamadali ka. Judge. Ubo ng ubo. Nailuwa rin. Hindi na kasing lamig ang mga kamay niya gaya kanina. Hindi pa patay ang matanda. Pagkagising, unang tanong, ay kung buhay pa ba siya? Ang ikalawang tanong, malamang, ay kung may bonds pa. Kapag hindi pa patay, magpatuloy. Kakabangon lang niya. Maaari pa ba itong kainin? Bigyan mo ako ng kaunting kagat. Hindi lang isang kagat. Ibigay mo rin sa matanda ang natitira. May isa pa rito. Hindi pa tapos ang paghatol. Walang gagalaw. Kakagaling lang niya sa bingit ng kamatayan. Protektahan muna ang isang basket ng bonds. Ahahaha. Judge. Maganda sa panlabas. Mabango at malakas ang amoy.
Pero matigas at sunog ang balat. Kalahating hilaw ang palaman. Halos ikinamatay pa ito ni Matandang Gyu. Ang yugtong ito ay dahil hindi ko napansin ang mga sangkap sa loob. Hay! Walang bihirang mabangong pampalasa ang tinapay na ito. At wala rin kahit kaunting espiritong apoy. Pero malambot ang balat. Lutong-luto ang palaman. Sinisipsip ng masa ang katas ng karne. At ang karne naman ang nagbibigay bango sa masa. Ang pinakamahalaga ay, nakakapagpakain ito ng panatag ang loob. Kaya ang nagwagi ay, ang pinuno ng sekta ay nainis buong laban. Sa wakas, narinig din ang kalahating pangungusap na iyon. Hukom. Sa pagtitipon ng sining sa kusina ng mga immortal at demonyo, ang mundong immortal ang panalo. Nanalo si ikatlong ate. Talaga bang hindi na natin kailangang umuwi at magpasalamat sa pamilya? Natalo ako ng lubusan. Akala ko lagi na mas maraming pampalasa. Mas lalong gaganda ang luto. Hindi palamuti ang pagkain. Unahin munang mabusog ng ligtas ang tao. Saka pag-usapan kung maganda ba tingnan. Mas mahusay po sana kayong magluto. Ama! Ibigay mo na ang selyo ng ginyang nakalan. Gusto ninyong tumakbo sa utang. Hahaha. Gusto ninyong tumakbo sa utang. Ah. Harangan ang selyo ng ginyang nakalan. Talo na ang laban. Sino pa ang gagalaw? Paglabag ito sa kasunduan sa harap ng dalawang mundo. Ang pagbitiw sa selyo ng ginyang nakalan ay para sa mundong demonyo. Nag-agawan na kayo sa loob ng ilang daang taon. Naitanong na ba ninyo kung kanino sila gustong sumama? Nagsanib ang yin at yang. Muling bumalik ang landas ng pagkain. Totoo pala ang nakasulat sa sinaunang tala. Ano pa ang isinulat sa sinaunang tala? Ano ang unang binanggit ng sinaunang tala? Ang dalawang selyo ng kalan ay iisa lang noon. Apoy ng yin at yang. Hindi sila sandatang pag-aagawan ng dalawang mundo. Kundi pang sagip para sa dalawang uri ng talaan ng putahe. At para maipasa ang paraan ng pagluluto at pag-ihaw. Nag-agawan na ang dalawang mundo sa loob ng ilang daang taon. Lumalabas na ang inagaw ay isang recipe na napunit. Kung iisa lang pala noon. Bakit ito nahati sa dalawang mundo? Dahil noong nagharap ang mga immortal at demonyo. Ang selyo ng kalan ay sa pilitang hinati. Nang sinaunang nilalang. Sa dalawang bahagi. Ang apoy ng yang ang nag-iwan ng paraan ng lutong ulam. Ang apoy ng yin ang nag-iwan ng mga pampalasa at paraan ng pagproseso sa mga espiritong hayop. Bawat isa sa inyo ay may hawak na kalahati. Pero akala ninyo ay buong-buo na iyon. Kaya pala sa sinaunang recipe ng mundong demonyo, apoy at pampalasa lang ang meron. Pero wala namang paraan para maluto ng husto ang pagkain sa loob at labas. TFF. Kaya sa mundong immortal, pinakulo ang tubig at paggamit ng apoy na lang ang natira. Kahit pinakulo ang tubig, wala na ring natira sa inyo. Kung tutuusin, isa na ring nawalang sining ang pinakulo ang tubig. Hahaha. Kung gayon ang landas ng pagkain, ay hindi tungkol sa kung sino ang may mas bihirang bagay.
kundi tungkol sa pagbibigay ng buhay sa tao. Isang taong marunong lang gumamit ng malakas na apoy. At hindi man lang matukoy ang asin at asukal. Pag nagising ang espiritu ng kagamitan, ang unang gagawin ay sumulat ng pagsusuri sa kusina ng mundong immortal at mundong demonyo. Sino ka? Ako ang espiritu ng selyo ng Ginyang, si Xia Uzao. Ang selyo ng yin at apoy ay matagal ng pinaglilingkuran ng mundong demonyo sa loob ng daan-daang taon. Dapat mo akong kilalanin bilang iyong Panginoon. Ang mga tao mo ay muntik nang mamatay sa laso ng hilaw na karne. Naghintay ako ng ilang daang taon para sa isang maayos na paghatol. Ang selyo ng yin at apoy ay laging inaalagaan ng sektang Tai. Pwede kang sumama sa akin pabalik. Umuwi ka at sabayan mo akong uminom ng kalahating galong sabaw ng karne na may asin. Kalahating galong sabaw ng karne na may asin. Matapos marinig iyon, pati ang espiritu ay gusto ng muling matulog. Ang bango ng buns mo ang gumising sa akin. Alam mo naman na ang pagkain ay dapat ligtas muna. Kailangang busog ang mga tao. Mula ngayon, ikaw na ang magiging Panginoon ng daan ng pagkain sa dalawang mundo. Pumapayag ang mundong demonyo sa resultang ito. Ito. Alam na ni Ama ang tungkol dito mula pa noon, Wanhe. Ikaw lang ang batang may pinakamatinding talento sa pamilya Xi. Gusto lang naming makita kung gaano kataas lumipad ang makapangyarihang sandata. Noon, maliit na hindi pagkakaunawaan lang ito sa pagitan ng pamilya. Ngayon na ikaw ay naging diyosa ng pagkain. Agad na ipapasa sa iyo ng punong bakuran ang posisyon. Agad din siyang magpapakasal sa iyo. Pwede ring itaas si Chia Shen bilang pangunahing asawa. Pangunahing asawa. Ngayon na kinikilala ka na ng makapangyarihang sandata bilang amo. Bigla ninyong naalala na anak pala ako ng pamilya Xi. Wanhe. Ang kahihiyan ng pamilya ay hindi dapat ipagsigawan sa labas. Sumama ka muna sa akin pabalik, anak. Kung may sasabihin ka, sa bahay mo sabihin. Kapag nasa harap ng publiko, lagi kayong takot na mabunyag ang kahihiyan ng pamilya. Takot lang kayo na marinig ng iba ang buong katotohanan. Hindi ang pamilya ko sa loob ng pamilyang Xi. Tingyo, kahit kailan ay hindi mo pwedeng itanggi ang iyong ina. Noong inaapi si Ate Wanhe, siya at si Chia Shen ang nagprotekta sa akin. Saan sila pupunta pagkatapos? Doon din ako pupunta. Sa araw na ito, bilang saksi ang dalawang mundo, aking ipinahahayag na sina Ginang Shen at Xi Anyu ay mula ngayon ay tatanggap ng proteksyon ng sektang Tai. Kapag pilit pang pinauwi sila ng pamilya Xi, habang buhay na aalisin ang pangalan ng pamilya Xi sa talaan ng mga pamilyang immortal. Bakit mo ako sinusundan? Ginising mo ako. Natural na may pananagutan ka sa akin. Paano naman ang pananagutan? Nan. 3 pagkain sa isang araw. Hindi pwedeng kulang sa kahit isa. Yung mga bun kanina, meron pa ba? Ano ang kakainin sa gabi? Ano ang kakainin bukas ng umaga? Unang araw ng pagkilalang amo. Hindi siya magbibigay ng panghabang buhay na meal pass para habulin ang pagkakautang ng iba. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Sino ang nagdala sa kanya palayo? Kanino ako magluluto ng 10 libreng handaan? Handang ibigay ng sektang Tai. Ang dobleng dami ng sangkap mula sa mundong demonyo. Kailangan ko lang turuan siyang malutong mabuti ang karne. Bilisan mo at pumunta sa entablado. Bakit hindi mo ako pinapansin kahit kailan?
Napakasimple ng pakay ng batang Panginoon ng mundong demonyo. Nagsimula siyang mag-practice mula sa pag-alam kung hilaw o luto na ang pagkain. Ah! Ako, wala akong kasamang iba. Ikaw lang ang kasama ko. Bitiwan mo muna ako. Pwede akong bumitaw. Ano ang kakainin sa susunod na pagkain? Kailangan ko rin bang maunang matulog ang pansit? Ah! Ang tawag doon ay pagpapainit ng pansit. Hahaha.